Dear Kuya Poy, ako po si Jenny, 34 years old mula dito sa Las Piñas. Ang ibabahagi kong kwento ay hindi tungkol sa aking mister, kundi sa mga kamag-anakan ng asawa ko. Ang totoo po niyan, pansamantala ko muna kasing pinayagan na tumuloy sila sa aming bahay. Sina Ate Yvette at ang anak niyang si Rohan. Dahil may bakante naman kaming kwarto, kaya naman hindi na kami nag-alinlangan pang patuloyin sila sa aming tahanan at pamilya rin naman ang turing ng asawa kong si Lando sa lahat ng kanyang mga kamag-anakan. Ang hindi ko lang matanggap, Kuya Poy, ay noong naabutan kong pinakialaman at ikinalat pa kung saan-saan ang mga laruan ng anak ko sa kabilang kwarto. Yan ay matapos na madiskubre kong doon pala natulog sina Ate Yvette at ang kanyang anak sa kwarto ng anak ko. Kuya Poy, labis akong nasaktan sa naabutan kong yun. Sa tindi ng sama ng loob ko ay nagawa ko pang umiyak at magalit sa kwartong yun kung saan nandun sina Ate Yvette at si Rohan. At dahil nga po sa nangyari, nagawa kong mapagsabihan ang mga kamag-anak ni Lando. Mas lalo lang akong nasaktan matapos kong marinig mula sa bibig mismo ni Ate Yvette ang mga katagang, "May anak ka ba?" Ilang salita lamang po yan, pero lubhang nakadurog sa aking kalooban. Marahil ay nahihiwagaan kayo habang pinakikinggan ninyo ang aking kwento. Ang totoo po kasi niyan, 5 buwan pa lamang kasing nasa sinapupunan ko ang magiging anak sana namin ni Lando nang ako ay makunan. Kuya Poy, napaka-espesyal sa puso ko ng kwartong yun. Tuwing nalulungkot ako o namimiss ko ang aming anak ni Lando, ay yan ang itinuturing kong comfort place upang gumaan ang aking pakiramdam kahit papaano. Sa bagay, hindi alam ng kamag-anak ni Lando ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Kaya ganoon na lamang si Yvette kung magbitaw ng masasakit na salita sa akin. Sa totoo lang, Kuya Poy, gusto ko na silang paalisin sa bahay namin matapos nga ang pangyayaring yun. Hindi ko lang kasi matanggap na simple lamang naman ang rules sa loob ng aming bahay ay hindi pa nila magawa. At ang masakit pa ay hindi man lang sila humingi ng dispensa sa akin at sa halip, sila pa ang may ganang magalit. At the same time, parang ako pa ang pinalalabas na madamot sa kwento ng mga kamag-anak ni Lando. Kahit hindi ko pa napaparating sa asawa ko ang balak kong gawin sa kanyang mga kamag-anakan, Kuya Poy, desidido na akong paalisin na sila sa bahay namin. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa. Umaasa po ako na sana ay makakuha ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa mga tagapakinig ng inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Jenny. Ang kwentong ibinahagi sa atin ni Jenny, mga kapatid, kung saan ay tinanggap nila ang mga kamag-anakan ng kanyang asawang si Lando sa pangunguna ni Ate Yvette at ng kanyang anak na si Rohan. Ito lang naman din ang maipapayo ko sa iyo, Jenny. Hindi ko sa sinasabi na mag-move on ka na kasi mahirap para sa isang ina ang mawalan ng anak. Kahit pa nga yan ay yung nakuha natin dahil sa miscarriage o yung nakunan na sinasabi, parehas lamang yan doon sa anak na nakasama na natin ng buhay, ng ilang taon, at doon sa, kasi nasa sinapupunan po talaga ng ina yan. But one way or another, Jenny, kailangan din talaga na makapag-move on ka, you take time para mag-heal doon sa pain ng pagkakawala ng anak mo. Ngayon, doon naman sa kaso, okay, na sina Yvette at sina Rohan, pinatuloy mo sa bahay ninyo. And I'm guessing itong si Rohan ay isa ring bata,
Oo, na sana nga kahit papaano ay unti-unti mo sanang matanggap din na wala kamag-anak mo rin yung batang yan. Nga lang, siguro naging masyadong mabilis. O meron talagang espesyal na lugar pa doon sa bahay mo at karapatan mo naman yan. O that's your domain. O kung meron kayong rules dyan ni Lando, yun ang dapat na masunod. Doon sa punto na para nagkikwento pa itong sina Yvette, doon sa kanyang o doon sa asawa mo na si Lando na ikaw pa ang masama, teka lang. Yun naman ang mali. Your house, your rules. Ako naniniwala ako sa ganyan ha. Kung meron lugar na wag niyong pupuntahan o mahigpit na hindi niyo pupuntahan, pwede kayong tumuloy. Lahat pwede niyong ikutan. Wag lang ito. Special itong lugar na ito. Espesyal itong lugar na ito para sa akin, igagalang dapat yun. Ngayon, kung hindi kayang gawin yan nila Yvette na nakikituloy lang, tapos ang usapan. Kung yan talaga ang gusto mo, Jenny, at hindi ka na at peace na sila ay nakikituloy sa inyo, kahit pa nga sabihin na natin, wala, inosente naman yung isang bata na naglaro ng mga laruan at ikinalat pa yung laruan ng mga anak mo. Pero naniniwala ako kung sana nagkapalagayan na kayo ng loob, baka nga natuwa ka pa na, sige na, ito sana ay para sa anak ko. Anong tawag mo rito? Ikaw na ang maglaro niyan, Rohan. Di ba matutuwa ka pa? Nga lang kung masyado naman naging mabilis at para ba nangihimasok na at parang inaangkin na nila yung domain mo, ibang usapan na yan. Medyo hindi talaga maganda ang ugali ng pinatuloy ninyo sa inyong tahanan, and I'm guessing kailangan na sabihin mo na kay Jenny na kay Lando, Jenny, na sige na, kailangan ng mag-part ways na kayo ng kanilang mga kamag-anak na pinatuloy ninyo. Nakatulong na kayo, hindi naging maganda ang experience, okay na yon. Nakatulong pa rin naman in the end. Okay? Ayan. At syempre, maraming salamat ha. Sana mag-heal ka na sa pagkawala ng anak mo ha, Jenny, para naman manumbalik na ang sigla sa iyong pagiging asawa at pagiging ina rin. Dear Kuya Poy,